Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, May 19, 2025 at talagang ayaw umakyat ng majority ng mga blue chips natin. So medyo maganda yung closing natin, negative 0.17% for today's trading natin. Pero dahil lang yan kay GGS, di ba? Hindi pa naman tanggal sa blue chips to. So hinatak siya for today's trading. So nagulat din ako, umakyat siya ng more than 13%. So kung hindi dahil sa kanya, baka mapula yung market natin. So parang sinusundan din ng Philippine market yung US market kasi yung nakikita natin na futures ng US market is laglagan naman siya for today's trading. Baka pullback na siya kasi ilang araw na rin na diretsong gumagalaw siya. So ang issue natin ngayon, patuloy na lumalabas yung foreigners natin. So di ba nung Friday 400 million tapos nung nakaraan is more than 200 din tapos ngayon another 223.77 million na net foreign sale dito sa market natin. So kaya yung majority ng mga big caps is hindi pa masyadong o hindi masyadong makagalaw and mga targeted na stocks kagaya na yung mga nabenta na natin kagaya na MRC ang umakyat for today's trading natin. Okay? So nag-close tayo, mapula yung kandila. Hindi siya lumaban doon sa Dow Jones natin last Friday. So 6,454.84 and negative 0.17% nga po siya. So yung crypto at saka si US market is nagpo-pullback sila ng galawan. Baka kung ganun mangyari sa market natin, parehas sa US market bukas, so baka mga small caps na naman yung pag-uusapan natin for the coming few days naman. Okay? So, nauna nga sa lista natin, si MRC. So, kanina umalaki panghinayang nito. Nabenta natin. So, anyway, kanina umaga, umabot pa siya ng halos 11%. Pero ang close siya is 8.75% and meron siyang 486K net foreign sale. Tapos si GGS, okay, so isa to sa mga humataw sa big caps natin, nagap siya na 13.33%. Si MRC, wala akong makitang catalyst. Etong si GGS, may net foreign buy, first time, 58.95 million net foreign buy. So parang meron tong may clarification sa news with regards sa expansion ng kanyang mga airports. Baka yun yung catalyst nito. Yun lang yung nakita ko ng balita. And then si Converge, ayan, Converge, makaka-converge. Finally, nag-breakout na rin siya, 4.6%. Tagal natin inantay itong breakout na to. So 12.1 million net foreign buy. AGI, may mga blue chips na na malakas yung galaw. So AGI is nag-up ng 4.01% and meron siyang, ito malaki 110 point or rather, tama ba to? 100 o 11.04 1.04 million net for buy, malit lang pala. Tapos Q4, okay, yung catalyst natin dito yung Q1 results niya is mataas siya, positive 66%. Ayan. So yan si AJ. And then yung mga mining stocks natin, siyempre, babagsak yung US stocks. So, namayagpag yung ating mga mining stocks. APX nag-up ng 6.79% pero net foreign sale 7.96 million. And then si ABA, nag-up din siya, nag-bounce 5.6% and meron siyang 171.36K net foreign buy. Okay? So big caps pa rin yung mga tinatamaan for today's trading. Ano kayo meron tayo ABS-CBN nag-trending yung si Lopez, di ba? LPZ, tumaas yung price action niya. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual po, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin tong review na to para mag-buy, sell, or hold stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews or kung sumo-join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga subscribe mahina yung views natin. Check mo lang po yung ating mga trending stocks review, mga company reviews, mga sample trades dito sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk, management natin, PSE, stock market, and yun, yung mga basic na learning sa market. And then sa crypto, follow mo ako dito sa ating Fluffy Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games.
social media, Facebook account na Flavi Trader or dito sa Facebook page. And then sa mga articles natin sa local market dito sa Bulikpik. Sa mga retweets, ito si Flavi Trader na Twitter natin. Hindi ko pa nakita yung summary ni Philippine Stock Exchange. Okay, so ito na lang muna pag-usapan natin for today's trading natin. So medyo madami yung losers natin. Hinatak lang kasi tayo ni GGS kasi nag-up siya ng 13.33% at saka ni Converge kasi nag-up siya ng 4.6% together with EGA pala 4.01%. So the rest is mga 1%. Pero karamihan sa atin, especially sa properties, mapula na naman. So SMPH nag-drop ng 2.63%, tapos si Ali negative 2.14%, Jollibee negative 2.04%, ASN negative 1.92%, Meralco negative 1.84%, and China Bank negative 1.81%. So marami yung nag-drop for today's trading natin. So gaya-gaya muna tayo sa galaw po ng US market. Okay? So GT Cap, ayan. So tingnan natin kung matuloy yung rally nito. Core net income plus 27%. O konti lang post na. Post ko pala alas 12 pa yung huli. So okay, kanina mabilis pala umakyat si GGS. So 7% lang kanina alas 12. Pero yung properties medyo mahina na talaga. Double Dragon records consolidated net income of 2.05 billion for first quarter, up by 245%. FGen fully acquires Pi Energy from First Filipino Holdings. GG Summit recovers from last week's sell-off as it reported net income in the first quarter. Ang pangit niya na earnings siya pero tumaas yun. 61% year over year. Apex Mining. So Q1, ayan. So justifiable yung galaw natin. Yung first quarter niya mataas siya plus 70%. So tapos ito yung galawan kanina umaga. Revenue decline si Megawide by 19%. Bitcoin, may jump pala kanina. Pero parang pullback na rin kasi mapula yung nakikita ko o yung isang araw to. 106K. Dividends, sino ba may malalakas? Wala kasing percentage Pero ito mga mamimigay ng dividends. Si Top, regular to, namimigay, no? More than 2%. Yun lang yung tanda ko sa kanya. The rest, ito API, mataas to 6 o 7% yata yung dividends nito. Emirates, more than 1%. So marami yung bibigay ng upcoming dividends. Ngayong June, AGI board has approved a plan to sell warrants covering up to 2.23 billion underlying common shares. It will issue warrants allowing eligible shareholders. Blueberry gross gaming revenue increase was mainly due to contribution from Soler Resort North. Pero yung first quarter, no? So positive siya na 25%. Converge, okay. So net income 18.3%. So yan yung catalyst natin. Gold prices jumbo. So kanina umaga, mga minero na naman yung bida sa stocks. Pizza, system-wide sales plus 17%. ICT, net income plus 14%. Bloomberg dip buy, sabi ni DA Market. Q1 is looking like a big improvement, but they have a long way to go. This is a family conglomerate that is somewhat at a crossroads. AJT Cap. Okay naman yung earnings niya. 34% first quarter. STI, okay din siya. So malakas pa rin si STI pero hindi masyadong gumalaw kanina. Plus 20% sa first quarter. There's something bad about the REIT gross action receivable being 110% of its annualized net income. Dip buy daw si Ali. Tagal gumalaw ng properties. Frutas holding post 11.5% rise in net income. CREC will acquire 20% stake in the Indonesia Pertamina. NRE, Macro Asia. So ano ba to? Net income beat forecast. Pero yung price action natin laglag. SM plans to raise at least $350 million. Power sector post weaker than expected first quarter. Kaya bumabagsak si AP.
BPI shares Bank of the Philippine Islands deep 0.7% mega-wide, so pangit yung revenue. Metrobank net income edge up 2.5%. Monde first quarter slightly trail forecast as yung mga stocks natin, no. Globe, ano ba 'to? High GCash contribution not enough to offset weakness of core business. So, okay, mahina. Jollibee first quarter net income below forecast. And then si dito, 41 billion down, 109%, JT Cap 12.4 billion up. So lakas, no? And then DDMPR's occupancy falls to 69%. Not nice. So gawa ng, mas likely gawa ng mga POGOs natin yan, di ba? Kasi nga, yung mga POGOs natin pinalitan ng mga Pigo, di ba? Sila na yung pumalit dyan. Okay. So, yan yung galawan natin for today's trading. So, the rest is yung mga posts natin noong nakaraan. Okay? So, patalastas ulit yung mga gustong sumali sa trading group. Double check na lang yung ating Patreon channel naman. Okay? So, double check na po yan. So, pag-usapan natin yung ating galawan dito sa market. So, nauntog sa 6,580. Ayun na yata yung market natin na hindi makabawi yung galawan natin sa kanya. So sumasabay pa rin tayo dun sa galaw nga ng US market. So support nandito naman malapit lang 6,300 pero not a good sign yung yung pinapakita na na net foreign sell. So ilang araw na 223.7 million net foreign sell plus meron tayong negative 0.17%. So butin lang kina GGS Converge, sino pa yung isa? At saka AGI. So 6,454.84. Okay? So ilalagay ko muna sa sideways kasi pullback pa yung yung galawan ng market natin. So antayin natin kung makabawi tayo for the coming few days. Monday pa lang. Mapula na yung US market. So RSI above 50 pa rin naman. So tingnan natin kung may pullback tayo for the few days and medyo nagko-cross down yung itsura ng MACD formation natin sa kanya. Okay? So nakita natin yung mga big caps. So dito naman tayo sa mga winners. LFM. Ayun, may mga binobomba na yung naman yung kasi may na yung market, di ba? Binobomba na naman yung mga penny stocks natin. So 16.8% GGS. Malit lang naman yung dividends niya, 2.27%. Tapos pangit pa yung earnings. Pero sobrang lakas ng spike. Baka may good news to. Ayan. So, yun lang naman yung nabasa ko sa kanya dito sa yung mga discussions regarding sa airport. Parang clarification yung news report. Ayan. Lopez, so 10.73%. Ang dahil malakas ngayon, no? MRC, okay, nabitawan natin to. 8.75%, si APX 6.79. Ayan, gumanda na yung yung kandila niya, si ABA, so bounce, 5.6%. Si Converge, ayun clear sign ng breakout, congrats. 4.6% sa mga medyo nagantay talaga, medyo matagal din FNI, 3.92, Aboitiz Power, 2.25, and sino pa yung may volume? Keeper. So, ayun breakout din. 1.75%. Kaya pala yung trending si Keeper natin. Okay, sa losers, yung may volume, ARA. So, sino ba yung kasi yung negative earnings? Negative 6.9%. Sino pa? Si Aldi, minus 4.67. PHR, wala pa ring buyer, no? Minus 4.5. Nickel, minus 4.3%. FCG, minus 4%. May pa siya, pa-drop. And sino pa yung may volume? Vitarich, minus 3.08%. Okay? So, balik tayo dito. And silip tayo dito sa global market. Ayan. So, makita nyo dito sa kaliwa, maganda sila, no? Yung closing nung Friday. Pero ngayon, grabe yung laglaga, no? So, S&P Futures, negative 1.28%. Dow Futures, negative 0.85%. And Nasdaq, negative 1.65%. So, medyo mapula yung galawan natin mamaya dito sa US. Nako, European stocks laglag. And Asian stocks, puro profit taking na. Kaya pala pati si
Si crypto laglagan din yung galaw. Ayan, no? So 103K si Bitcoin, nawala yung spike na nabasa natin. Ethereum 2.4K, XRP 2.3, Sol drop ng 5%, 161, BNB 640. So majority is laglagan. Yan, puro 4 at saka 3% yung galaw natin dito. Okay, so may na. O hina ng trading natin ha. So balik tayo dito, pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si MRC. Ano kayong catalyst nitong si MRC natin? Price action lang ba ito? Kasi lumabas yung earnings niya dito, medyo pangit siya, no? So baka price action lang, no? Pero malakas yung malakas yung volume niya, nasa 45.91 million, no? So nag-up siya ngayon 8.75%. Congrats do sa mga hindi natinag. Ako nalaglag ako dito sa red candle natin. So 0.87, nakabalik na siya dito sa bandang taas. Oh. Ayun, mas maganda pa balik nito kasi kay GGS natin, si GGS ang lalim niya. Ito, nakabalik na siya since January na galawan. So meron siyang konting untog dito, siguro nga kasi major resistance tong area natin na to. So tignan natin bukas kung meron pa siyang igagalaw. Medyo overbought na yung price action natin sa kanya. So nandito na sa bandang taas. Okay, so wala hindi yung maganda yung earnings pero more on price action na lang siguro. Tulakan na lang to si MRC natin. So medyo parabolic yung galaw niya nandito sa MA9, yung pinaka support natin sa kanya. So anyway, congrats doon sa mga meron sa kanya. Unahan na lang kung sinong mabilis ang kamay. So pinaka support is dito sa gap, no? Nag-gap up pa pala siya dito sa 0.77. So taas natin ng konti. So, ayan, meron siyang gap area dito. Okay? So, malakas yung galaw niya. Parabolic na yung mga indicators natin, yung RSI overbought, and ganun din yung itsura ng pinaka MACD formation natin sa kanya. Okay? So, nasa kanya yung volume ng market natin. Next, GGS. So, yun lang yung basa ko nakaka-catalyst yung expansion ng airport. Business daw niya. So, pero tignan mo din kung sino yung mababa yung earnings. Sila yung lumilipad ngayon. No? So, first quarter, negative 47.11%. So, ang daming nilaktawan si GGS natin. Nag-breakout sa 19.04. So, di ba, hindi natin masyado pinapansin nga kasi nga pabagsak yung price niya last time. So, ngayon magre-retest na siya dito sa mataas na since December pa to, nakabalik siya kaagad dito sa medyo mataas na resistance, 21.66. So, tingnan natin kung kayanin niya. Medyo malayo pa siya doon sa mga previous na price action niya pero at least diba nung nag-breakout siya is medyo malakas yung price action niya. Ayan, nag-overbought na tuloy. 13% ba naman yung galaw. Hopefully hindi to magaya kay Aboitiz, si Aboitiz Equity Ventures. Nag-spike din siya pero kinain na niya. So check niyo na lang kung sino yung mga meron GGS sa atin. So yan lang yung nakita natin na resistance area. So overbought na yung RSI and malakas din yung direction ng MACD formation. So first time ko din nakita na meron siyang 58.95 million na net foreign buy. So 13.33%. Okay. Next, Converge. Ito, ang tagal nito na nasa konso. So finally, nag-breakout na po. Congrats doon sa mga nagtiyaga. So ang pinaka-catalyst is good earnings niya last Thursday pa yata ito lumabas eh. Ayun Thursday pa. So 18.3% sa first quarter natin. So nasa yung next na resistance. Okay, hopefully breakout na yan. Ang pinaka-next natin is 21.55. So kasya ba dyan yung trading channel natin. So clone natin to. Ayun, pwede no, 21.51. Okay, so very good. Finally. So nag-breakout na rin siya. Tagal niya din yan eh. So pangalawa, pangatlo. So nagko-console lang siya then suddenly nagkaroon siya ng breakout for today's trading yan. So naging bullish na yung tingin natin sa mga RSI. So nag-up siya ng 4.6% and meron siyang 12.1 million net foreign buy. Hindi pa rin ganun kalakas yung mga foreign buyers natin. Next po, AGI, ayan. So finally nag-breakout siya after ng
good catalyst last Friday, 66.05% sa kanyang first quarter earnings. Ayan. So hopefully, ma-break na yan, and pinakamalapit na resistance na malakas bukod sa MA 100 is 7.8. Ayan, mukhang matatapos na rin yung downtrend ni AJ natin kasi obvious na yung breakout. Yun lang, overbought na rin. Dami nag-overbought na na gumalaw for today's trading natin. Okay, hopefully mag-rotate naman sa ibang big caps. So 4.01%, malit pa yung foreigners, 1.04 million. Ayan. So ang taas ba ng resistance? So nandito kasi siya okay, pwede mo consider to MA 100, pero pag nag-break, ito naman na 7.8 pesos. Okay, next. And then yung mga minero natin, umakyat. So APX, good catalyst din, di ba? So yung earnings natin sa kanya is, ilan ba yun? Ayun, wala yung yung net ko. So wait ng konti. Wala si APX. Okay, ando na. Okay, so hindi pa ako kampante sa candle niya last Friday, pero ayun, binomba na rin siya. So nag-support, and ayun, lakas 70.21%. So laki ng earnings. Mukhang may gagalaw pa tong si APX ulit. So tingnan natin kung makaabot ulit siya sa 7.06. Next tradings natin, pinakamalapit is MA20. 6.45 na resistance. Pero sa pinapakita niya, so bet natin is umakyat pa yung galaw natin. So more than RSI 50. So bullish na bullish yung yung RSI natin. So bumabalik ko na rin yung MACD. Hopefully ito na yung reversal niya. So nag-close tayo is 6.79% and meron siyang 7.96 million net foreign set. Okay? And then lastly, si Abacor Capital Holdings. Okay na rin kahit medyo napipigilan yung yung price. So meron siyang clear sign ng uptrend. Ayan Ayan. So kasi nag-bounce siya doon sa area na 'yon. Lumabas na pala yung, hindi, matagal na 'to eh. First quarter siguro inaabangan ng mga traders natin dito. So 5.66% and meron siyang 171k net foreign buy. Maganda yung pinapakitang trend ni ABA. So re-retest ulit tayo. 0.6135. So, di ba? Shake out lang pala yung malakas na drop last time. So, bullish din yung yung itsura ng RSI uptrend, yung RSI, and so hopefully mag-recover na yung pinaka MACD formation natin sa kanya. Okay? So, yun lang. Very quick review dito sa market natin. So, hindi mo masyado ma-appreciate yung galaw na market kung wala ka nakuha dito sa mga trending stocks. Kasi after ng mga to, majority is mga pullbacks na siya eh. So, kasi hindi pa naman lahat ng blue chips is medyo maganda yung galawan niya, Piling-pili lang yung mga blue chips na na gumalaw for this trading na rin. Hopefully, mag-close na maganda sa US, shake out, and then mag-bounce siya. Then pwedeng sumabay yung yung galawan ng markets natin. Okay? So, may trade range si PSE for the short term. So, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Laki na po yung hinayan ko kayo. MRC na benta natin. Crypto ko to. Follow mo na lang ako dito. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter. And sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.